Sa pagpasok ng taong 2025, alaman natin ang mga politiko na tatakbo sa midterm 2025 election ay talagang magpaparamdam na, lalo na sa susunod na buwan at formal na lang na mga ngampanya sa mga iba't ibang lugar sa kanayunan, sa mga barangay at sa mga probinsya. Ngunit ngayon ay meron na silang mga kanya-kanyang information sa social media, sa mainstream media. Itong grupo ni Tatay Digong Duterte, ang PDP Laban, sa panguna ni Bato de la Rosa, na alam naman natin, berdugo ito ni Digong sa kanyang pangangampanya laban sa war on drugs, sa sinasabi crime against humanity, na isa itong nagpumba sa mga sinasabing drug lord, drug addict, drug user, na wala namang ginawa sa pag-upo nito sa Senado ng 6 na taon. Huwag na natin itong payagang makabalik sa Senado. At isa pa itong si Bongo, na kanang kamay ni Digong, na nagmamalinis daw na wala raw siyang kinalaman sa war on drugs ni Digong. Kaya alam naman natin ay siya ang talaga ang nagbibigay ng mga pondo, lalong-lalo na sa mga sinasabing kaalyado ni Digong, lalong-lalo na sa paglalaganap nga na illegal na droga. Sangkot din ito sa pogo, mga illegal na pogo hub dito sa ating bansa. Nagmamalinis na wala daw siyang kinalaman sa mga sinasabing karumal-dumal na krimen ni Digong. At ito pang si Philip Salvador, na hindi man lang nanalo sa barangay kapitan, nag-aasta pang makakasampa o makakapunta sa Senado. Wag natin itong iboto. Talagang wala rin maibibigay natin, wala rin siyang maibibigay sa ating magandang batas na pag na ito naiboto natin. Kaya tayo mga Pilipino, lalong-lalo na si Juan Pasangkos, wag tayo magpapadala sa matatamis na dila na to ng mga sinasabing kaalyado ni Digong, na sinasabing uupo sa Senado. Nakakalungkot lang sa 6 na taon nilang pag-upo sa Senado, lalo na si Bongo, si Bato de la Rosa, talagang walang nangyari. Ngunit ang pagkamkam lang sa salapi ng taong bayan ng kanilang naging sinasabing paraan para lalong yumaman ang kanilang pamilya at magkaroon ng iba't ibang negosyo na hindi natin nalalaman. At ulit ngayon, pagtapos ng 6 na taon, gusto na namang makabalik sa Senado itong dalawang ito. At iba pang sinasabing nasa ticket ng PDP Laban. Dapat matuto na tayo, ang sambayan ng Pilipino, na huwag na natin payagang makabalik ang mga ito sa Senado. Para sa aking personal na pagboto sa midterm 2025, wala pa ako nakikita na aking iboboto sa Senado, kasi pare-pareho ito mga trapo na kumakandidato ng mga tradisyonal na talagang politician, na alam naman natin na wala talagang naidulot na maganda sa ating bayan, na lalo na ngayon sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin, crudo gasolina at inflation talaga, at mga serbisyong publiko, wala talaga silang naitulong sa atin. Kaya ngayon sa darating na halalan, matalino na tayo sa pagpili kung sakali man tayo iboboto sa Senado. Kasi ito na talagang wake-up call natin para talagang magbigay ng sinasabing matitinong tao sa Senado, na hindi lang pansariling interest ang kanilang ginagawa, lalo na ito sa picket ng PDP Laban sa pamumuno ni Digong Duterte, na wala talaga na makukuha rito Kaya talaga ang ating channel tayo talagang sinasabi ko na huwag natin hayaan makabalik sa Senado to si Bongo, si Bato de la Rosa, at makaupo rin dito si Philip Salvador, na alam naman natin walang gagawin na maganda dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na magmamatsyag dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan natin dito sa ating mahal na inang bayan.